umalis na lang tayo kung gusto niyo mabuhay. Ang isipin ninyo, mga congressmen na mga buhaya, ang isipin ninyo, makakaya nyo ba yung araw-araw kayo, whether naka-safe house kayo, or nasa flagpole kayo sa luneta, na tinutusok yung mata ninyo ng aspile, o kung saan sinasampal-sampal kayo, o binubunot yung ngipin ninyo kung nasa safe house kayo. Tatanggalin yung mga kukun nyo. Because hindi pwede, ayoko, I will ban killing you. I will ban killing you instantly. Ano yan? Instant noodles? No. Because I want that you will suffer a lifetime for your offenses to the country, to the Filipino people. Kala ninyong nagbibiro. So, yun. Isa po ito sa bibigyan natin ng reaksyon, ano? Kasi every content nitong Dado na ito, mga pre, ay puro na pagbabanta. 'Di ba? Akala nila sila na yung malakas. Puro ang mga topic nila, pagpatay, papatayin yung congressman. Nagmana po sila sa kanilang vice presidente na walang kwenta, no? Katulad ni Sara Duterte, o pinagbabantaan yung yung ating pangulo, o Speaker Martin Romualdez, o sino pa, si First Lady Liza Marcos. Ganun po ang kanilang gustong gawin, ang pumatay. Pero kung mapapansin nyo po dito, niyayabang po nila yung kanilang pagpatay, no? Di po nila pinag-iisipan, basta makapagyabang, makapanakot. Ako nga, hinahamon ko nga ito si Dado try niyong pumatay ng inyong kalaban, Dado, tapos i-live ninyo. Kasi, dyan pa lang papalakpakan ko na kayo kung kaya nyo yan Huwag lang kayo puro salita. 'Di ba? Mas hahangaan siguro kayo ng mga kapwa niyo tanga. Kung kukuha kayo ng tao, lagay nyo sa luneta, bunutan nyo ng ipin, pagtulungan nyo, bunutan nyo yung ipin, i-live nyo. Sige. Ewan ko lang kung kakayanin ni Dado, no? Kasi sa mga video niya, yabang Binagyo ako dito habang pinapakinggan ko po yung kanyang kayabangan. So ito po yung ngayon, yung bigyan natin ng reaction, mga pre, itong video ni Dado, no? Yung kanyang kayabangan, 'di ba? Siyempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint mga 2.0. Ayan. And syempre, meron din po tayong TikTok, mga pre. Ayan sana po inyong suportahan. At sa hindi pa po naka-follow sa ating naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. And syempre, share this video, mga pre, and ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin. Okay, like po tayo dyan sa ating video ngayon. So eto na, mga pre, no, huwag na natin patagalin pa at bigyan na po natin ito ng reaction yung kanyang mga sasabihin dito. Yung tapusin to? Gusto niyo tapusin? You follow me. Ganun na kasimple. You follow Metran kung wala ako. You follow FGF General kung wala kami. Because once na umano to, nag-code alpha kami, no? Nag-code alpha kami, wala, natuloy-tuloy na yan. No? Kaya administration, mag-ingat kayo sa gagalawin ninyo. Ayan po pati yung administration ay mag-iingat daw. No? Kumbaga, tinatakot po yung administration. Yung administration, tahimik lang yan. Pero kung susubukan nyo naman, Dado, pwede naman Wala namang problema. Diba? Hindi nyo na kailangan takutin pa yung administrasyon. Kasi tandaan po natin, wala pong nakakataas sa batas. Ang batas ay batas. Tandaan mo yan, Dado. Pag once ikaw lumabag ka sa batas, ay, iwan ko lang kung saan ka pupulutin. No? Sige, tuloy natin. Yung ginagawa nyo ngayon, nasiraan ako nasiraan. Yun lang magawa nyo Di ba? Siraan ka ng siraan? Paninira ba yung ginagawa sa'yo, Dado? Pag kayo yung naninira, okay lang sa inyo. Pag kayo yung nababanata ng katotohanan, masakit sa'yo. Umiiyak ka, Dado. Hindi paninira yung ginagawa sa'yo. Kayo yung naunang magbanta. Pinagbabantaan nyo yung mga kongresista. Nabubunutan nyo ng ipin. Itutorture ninyo. Tapos pag nareaksyonan kayo, masasaktan ka. Sasabihin mo sinisiraan ka. Sino ba kasi yung naninira dito?
Di ba yung grupo lang ng mga DDS? Siyempre kasama ka doon. Di lang paninira yung ginagawa nyo eh. Di ba? Pagbabanta pa. Nagbabanta pa kayo. Di ba? Minumura nyo yung Pangulo. Binababoy, binabalahuran nyo yung Pangulo. Di ba, Dado? Oh. Kaya nga, panic time kayo eh. Panic time kayo. Mag-declare kayo martial law, I'm telling you already. Nakarang vlog, makinig kayo sa mga vlog ko kasi. Pag nag-declare kayo ng martial law, ako mismo, I will undeclare it. No? Sasabihin mo, sino ka ba? Sino ba yan? Sino ka ba? Dado, ha? Oh, sovereign Filipino people. Ako, spokesperson. No, spokesperson. Oh. Ikaw, presidente ng Pilipinas, caretaker ka lang. Ako nandito. Ito pa konstitusyon eh. Ito ka lang, oh. BBM. Mag-declare ka martial law, we will undeclare it and we, at the same time, simultaneously, will declare a people's martial. Nandito lang pala si PBBM eh. Kayo nandun. Ibig sabihin, ang tingin mo sa sarili mo, mataas. Ma-pride ka, pero 7 pesos lang yung pride. Kumbaga, ikaw, Dado, ginagamit ka lang namin sa mga damit namin. Ginagamit ka namin panlaba. Kasi pride ka eh. Pero binibili lang namin yan sa tindahan, 7 pesos. Ma-pride ka. Andito lang pala yung Pangulo, nandun ka sa tuktok. Pero pumapatol ka sa minamaliit mo. Sa mababang tao, sabi mo mababa eh. Bakit pinapatulan mo? Yung mataas pala yung tingin mo sa sarili mo. Tapos pumapatol ka sa mga taong mababa. Kasi sabi mo mababa lang yung Pangulo eh. Caretaker lang eh. Nilalang mo eh. Diba? Hindi po basta-basta ang trabaho ng Pangulo. Hindi po basta-basta. Kaya hindi pwedeng maliitin o ilang. Pride ka lang, Dado. Panlaba ka lang ng mga Pilipino. Tandaan mo yan. Oh, tuloy. Martial law, and it will be the guillotine sa inyo. French type, Chinese type, revolution. Better, Filipino revolution. Makikita ng buong mundo yan. Magalit buong mundo, I don't care. Because nasa tama kami. And the moment na makuha ka namin, patay ka man o buhay, o ano man. Pag makuha, ibig sabihin, balak ni Dado, naku, delikado po ito. No? Eh, talagang patindi ng patindi po yung kanilang pagbabanta. Kasi, the moment na makuha ka namin, okay, yun yung sinasabi ni Dado, ha? Pag nakuha nila yung Pangulo, anong ibig sabihin po nun? Dudukutin nila yung Pangulo. Patay man daw o buhay. Matindi po. Di ba po? Matindi po ito. Balik natin, oh. Type revolution. Better, Filipino revolution. Makikita ng buong mundo yan. Magalit buong mundo, I don't care. Because nasa tama kami. And the moment na makuha ka namin, patay ka man o buhay, o ano mang... Yan, ha? Si PBBM po, so binabalak po pala nilang dukutin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Nitong grupo nila Dado. 'Di ba? Kasi sabi niya, the moment na makuha ka namin, patay man o buhay, susugod sila. Kukunin nila yung ating mahal na Pangulo. Dudukutin po nila. Intindihin niyo po yung kanyang mga sinasabi. Lawakan po natin yung pag-unawa natin. Dudukutin nila si Pangulong Bongbong Marcos, patay man o buhay. So may plano na pagdukot. 'Di ba? Pinagpaplanuhan po nila yung Pangulo. 'Di ba? So kung i-connect po natin ito sa mga sinabi ni Sara Duterte, pag may nangyari daw kay Sara, wag daw tantanan si PBBM at yung First Lady Liza Marcos, Speaker Martin Romualdez. So naisip ko, teka, si Dado ba yung tinutukoy ni Sara dito? Hindi man, wala man mention si Sara, pero kung i-analyze po natin, si Dado nga ba? Balik natin. Kaunti. Better, Filipino revolution. Makikita ng buong mundo yan. Magalit buong mundo, I don't care. Because nasa tama kami. And the moment na makuha ka namin, patay ka man o buhay. So may maliwanag. 3 beses ko na pong inulit. The moment na makuha ka namin, patay ka man o buhay. 'Di ba? May planong dukutin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang ating Pangulo dapat magkaroon ng maraming security bodyguards. Baliktad mas marami yung kay Sara na wala namang nagbabanta sa buhay niya.
si Pangulong Bongbong Marcos na grabe yung banta sa buhay niya, dapat yan po yung magkaroon ng maraming security. Protektahan po dapat yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi matindi po yung banta sa kanyang buhay. 'Di ba? O tuloy natin. O anong mangyari sa'yo, ewan ko, wala akong pananagutan sa'yo, bibigyan. Dudukotin nyo tapos walang pananagutan, ganun. Kasi the moment na makuha ka namin, patay ka man o buhay, tapos sasabihin mo wala kang pananagutan sa batas? Aba, Dado. Teka lang. Nag-iisip ka ba? Matindi ah. Patay ka man o buhay, makukuha namin yung buhok mo, get your skull. Kukunin yung buhok ni Pangulong Bongbong Marcos. Para mapadrug test ka. Lilitaw, positive ka. Tamo? Lilitaw daw. Alam na alam ah. Mas magaling pa to sa machine ah. Na nagre-recognize or nag-aalam kung positive ba o hindi. Si Dado, mas matindi pa sa machine. Hindi pa nga nakukuha yung buhok, alam na niyan positive na yung Pangulo. Diba? Ganon po kabobo itong matandang ito. Diba? Tahimik kasi ang ating Pangulo. Hindi natin alam kung anong hakbang na ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Tahimik lang po yung ating Pangulo. Kaya sila bumabanat. Pero, baka maging katulad kayo kay Kibuloy. Dado. Wag masyadong mahangin ba? Wag. Baka madapa ka sa sarili mong mga salita. Magka-positive ka. Matindi po ito, ipapadukot. Kasi the moment na makuha ka namin ibig sabihin may plano kayo. Nadukutin ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pinipersonal nyo na yung Pangulo Hindi na kayo nagpo-focus dun sa issue. Gusto nyo talagang patayin yung Pangulo? Dudukutin nyo? Patay man o buhay? Diba? Yun ang katibayan na kaya kami nag-revolusyon gago Presidente namin, drug-addict Hayop kayo. Drug addict daw po ang presidente ng Pilipinas na si PBBM. Okay? Drug addict daw po. Inakusahan ni Dado. Korte ka ba? Diba? Anong basihan mo? Na drug addict yung Pangulo dahil lang dun sa fake video? Addict na yung Pangulo? Wala itong matandang ito talaga. Sablay ka, Dado. Nako, sabagay, matanda ka na rin naman. Siguro, ewan ko lang kung alam ba ni Dado yung pinaggagawa niya. Siguro, iniisip ni Dado na, hindi papalagyan Pangulo sa kahit anong sabihin natin, hindi papalagyan. O kaya manakot na tayo ng manakot. Diba? Manakot na tayo manakot yung Pangulo, hindi papalagyan. Pag hindi nakaikot yung gulong, Dado, kawawa kayo. Itaga mo yun sa bato at malabong umikot yung gulong. Nakikita ko na May makalusot mang magsisenador sa mga kampo ni Digong. May makalusot mang isa, dalawa. Yun na yun. Pero pagdating sa 2028, malabo talagang mga Duterte na umupo dyan sa Malacanang. Humingi ka ng proteksyon sa mga drug lord kung gusto mo. Humingi ka ng proteksyon sa NPA kung gusto mo. Ako, diba? Si Digong kasama niya yung mga drug lord. Si Digong kasama niya yung mga NPA. May kinontent tayo niyan, diba? Tapos, yung mga NPA o mga drug lord, ipapasa niyo sa Pangulo? Kami wala kaming nakita na nakasama ni PBBM yung drug lord. Wala kaming nakita na nakasama ni PBBM yung mga NPA. Only Digong lang nakita namin. Yung gawain ni Digong kasi, ipapasa sa ating mahal na Pangulo. Diba? ang proteksyon ko, taong bayan at ang langit. Teka. Ang proteksyon daw niya, taong bayan at langit. Dado, isa kami sa taong bayan. Never ka namin po proteksyonan. Kung mamatay ka man, wala kaming paki sa'yo. Diba? Kung dumating man ang oras
Ha? Hindi natin alam kung minamanman na to si Dado ngayon. Kasi alam kong maraming aarbor kay Dado eh. Na mga galit na mga Pilipino. Kaya Dado, payo ko sa'yo bilang kapwa-tao ko. Ewan ko kung tao ka. Bawas-bawasan mo yung kayabangan mo. Kasi maraming aarbor sa'yo eh. Diba? Maraming galit sa'yo, Dado. Dapat magpupukus ka dun sa issue. Hindi yung kayabangan yung pinapairal mo. Lalo na't presidente yung kinakalaban mo. O, di magkatibayan na lang tayo, di ba? Aba? Hiyabang? Kala mo po, kakakalaan nyo kayong nasa tama. Kayo pa yung matapang eh, na gago kayo. Gago talaga kayo. Ba? Alam nyo, hindi naman talaga ako lalabas, nananahimik na yung buhay ko. Nananahimik na ako, pakialam Oh, ko hindi dyan. naman sana nalalabas eh, kaso may pera kasi. May ganun, kaya lumabas. Diba? Ganun lang naman yun eh. Oh, eh kung walang pera dyan, bakit ka lalabas? Ano mapapala mo dyan? Dado, wag kami. Oh. Promise kayo. Pero, ang problema nyo kasi, ginago nyo ako eh. Binastos nyo ako. Wrong move. Binastos nyo ako. Talaga? Deserve mo. Bastos ka eh. Bastos ka rin eh. Ha? Deserve mo. At alam ko, hindi lang yun yung mangyayari. Sabi ko nga, Dado, maraming aarbor sa'yo. Nababasa ko dyan sa comment, oh. Hinahanap ka. Yayakapin ka daw nila ng mahigpit. Huwag naman po sanang mangyari. Pero, Dado, ang lahat ng mga lumalabas na kasamaan sa bunganga mo, ay may kapalit yan. May kabayaran yan. Pagbabayaran mo yan. Lalo na yung mga pagbabanta mo. Diba? Di ka kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Hindi kayo nagtanong eh. Mentas nyo ako bastusin at gaguin, mas nagiging gago ko. Oh, okay yan. Magpakagago ka lang. Magpakagago ka lang. Naku po, Dado. Sino yung tinatakot mo? Ibig ba sabihin, pag nagpakagago ka, matatakot na yung mga Pilipino? Mas lalo nga silang nanggigigil sa'yo eh. KO! Diba? Mas lalong nanggigigil. Eh di magpakagago ka araw-araw. Pakita mo yung kagaguhan mo. Yung sinasabi mo, bubunutan mo ng ipin yung mga kongresista sa luneta, o i-live mo. Subukan mo. Eh kahit pusa, wala ka pang nabunutan ng ipin ng pusa eh. Sus, ginoo ko nung isa naman si Dado eh. KO! Pataka naman nag-istorya si Dado. Nagiging focus ako. Or horse blinder pa eh. Focus ako. Eh kahit patay nga ako eh. May order na ako eh. Ganun ako eh. No? Hindi kayo nakikinig sa vlog eh. Pumasok ako dyan, patay ako. Pag tumumba ako, ano instruction sa mga tao ko? Panorin niyo yung vlog ko kasi. Like, share, subscribe. No? No skip ads. Panorin niyo. No skip ads. Nasingit pa, kala ko seryoso. May pano-skip ads pa eh. Sus! Yung vlog ko. Order ko sa mga bata ko. Sa 6, buhay pa yung iba. Pagka pumasok ako dyan at tumumba ako, patayin nyo lahat ng nasa loob. Wala akong pakialam kung bata, matanda, babae, lalaki. Oh, Patayin nyo yan! Galing ni Dado. Saan ba papasok si Dado? Ah, lahat. Kasi tumumba ako, binaril ako eh. O di kalaban lahat yan. Ganun ako mag-order. Ngayon, naka-order na ako. Kaya ingat kayo. Ingat kayo. ay ganun ba? Uy, ingat daw. Ingat daw tayo. KO! Ingat daw po tayo. Nakakatakot pala ito si Dado kalaban. Oo, nakakatakot kasi ano eh, pati itlog ko kinilig. KO! Di ba minsan pag iihi tayo, kinikilig tayo? Akala ko sa ihi na lang tayo kikiligin. Oo. Pati pala sa mga words ni Dado na lumalabas sa kanyang bunganga. KO! Di ba? Oh. Sa ikikilos ninyo, pati si Bukay damay dyan, pati yung mga commander ko damay dyan, mag-ingat kayo. Kakalabanin nyo, ilang milyon? 21 million, 31 na nga ngayon. 31 million. Hindi na makagulapay ang aming Dado, 31 million kayo o 32, tandaan mo, isa ako sa bumuto sa vice president mo. Ha?
na isinusuka ko na ngayon. Bakit ko binuto yan? Dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yung mga viewers ko dyan, binuto si PBBM at Sara Duterte. O bakit po nadamay si Sara? Nang dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga si Sara Duterte hindi niya pinalagan na tumakbong maging presidente dahil hindi niya po kaya si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung katotohanan dyan. Diba? KO. Oh, sabi nga ni Sara BBM, okay ba sa'yo na gawin mo akong vice presidente mo? Tutulong ako. I love you, BBM. I love you, BBM. Si BBM, hindi yan magnanakaw. Mabait yan. Totoo naman. Diba? Totoo naman yung sinabi ni Sara noon. Pero bakit biglang nagbago ngayon? Dahil gustong agawin ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yun. Personnel. Officer, yung commander namin, si Reggie, hindi na Ay, di ba commander namin tulog? Kaya sabi ko kay Commander Bukay, basta nag-affiliate, gawin mong Lieutenant General o 4-star, yung pinaka-head ng grupo na yan. And then, diretso na sa atin. Kung hindi kaya, diretso mo dun sa area commander. Pero hindi, 4-star, 3-star diretso sa atin. So that you can command. We can command them. Imagine yung affiliated din dami. So, ilan yung 4-star namin? Ilan yung 3-star namin? Oh, may kakalabanin ninyo, FGF? No way. No way. Ang mangyayari dyan hindi lang 10:1. No way. So gusto nyo wag kayong kalabanin kasi malulugi talaga kayo. Diba? Malakas lang kayo sa sinisindak nyo yung kongresista, ganun din si Pangulong Bongbong Marcos, tinatakot ninyo. Diba? Maganyan kayo Oh. Ang administrasyon naman, kung papalagan nyo sila, kayo pa ba aatrasan? Mauubos kayo. Sino man po ang magtatangka sa buhay ng Pangulo ay talagang tatakot-takot po, no? Yung kanyang mararanasan sa buong buhay niya. Bakit ko ito kinukontensidado? Kasi, meron na po itong pagbabanta na papatayin si ganito, mga kongresista, yung Pangulo minumura, at dudukutin. Plano pala nilang dukutin yung ating Pangulo? Pinagpaplanuhan na pala? Aba, Dado. Wag naman. KO. Maawa ka naman sa sarili mo. Kung sa 10 milyon na lang kamo 10 milyon. Oh, iharap nyo ilan? 500,000? Oh, 200:1. Kung tama yung math ko. Oh, 200:1. Kung ano? Oh. Kaya nga, kahit isa lang ang may armas, babagsak yun, may pipick up ng armas niya. Ang armado namin nasa 2M. Oh, have you checked lately? Ilan yung may armas na rehistrado? Ay, nako. Ilan yung sumasali nga sa amin, ang unang salita siya, may armas ako. Pagod. Pero huwag niyong dadalhin yung armas ninyo. Pagka lumabas tayo, huwag niyong dadalhin. Walang magdadala, babatok ako yung magdala ng armas. Next result, Tapos may malaki yung katawan doon, nagdala ng armas. Uy, sabi ni Dado, huwag mo nang magdala. Sabi ko, huwag mo magdala. Batukan mo kaya yun. Baka pag nagtampo yun sa'yo, Dado. KO. Huwag kang ganyan. Ha? Huwag kang... huwag mong babatukan yung kasamahan mo. Baka mamaya bumaliktad yan. Oh. peacefully. Okay? Makuha sa salita. Makuha sa peaceful means. Pero, pagka tayo sinaktan, pagka tayo binastos, pagka tayo hindi natin Ano pa? gusto yung kilos nila, Pag kayo sinaktan, pag kayo binastos, ang tanong ko sa'yo, Dado, sino ba yung unang nambastos kasi? Kayo yung naunang mambastos, tas ayaw na yung mabastos? Hindi pwede yun. KO. Diba? Hindi mo na naman dapat i-content pa yan, Dado. Hindi mo na dapat magyabang ka sa sa live mo. Hindi na. Kung totoong matatapang kayo, ginagawa nyo na lang yan. Diba? Ginagawa nyo na lang. Yan kasi, parang tagilid pa kayo dyan
Bakit? Nilalabas nyo sa social media. Binigyan nyo ng idea yung kalaban para makapaghanda. Kabubuhan ang tawag dyan. KO. Sample ko na lang, halimbawa, ito. Magkakaso ka sa isang kalaban. Sasampahan mo ng kaso. Hindi mo pwedeng i-content yan. No, ito, ganito yung ikakaso ko sa kalaban ko. Ganito yung gagawin ko kasi ito yung ginawa niya sa akin, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, hindi pwede yun. Kasi bakit? Pag nakita ng kalaban mo yung plano mo, makakapaghanda yan. Diba? Eh si Dado, ganun ginagawa. Eh, kabubuhan ang tawag doon. KO. Then we go Eh, back. pati nga yung pagdukot sa Pangulo eh. Na inulit-ulit nating kaninang intindihin, 3 beses nating inulit. Diba? Pati yung pagdukot sa Pangulo, nilabas nyo. Diba? Anong tawag doon? Kabubuhan. KO. Sa bahay natin, we go back home, we come out fully armed. And it's a revolution. Itong mga to, natatakot na eh. Kaya ang pinakamaganda niyan, mag-abroad na kayo. Umalis na lang kayo kung gusto nyong mabuhay. Aba? Ang isipin ninyo, mga congressmen na mga buhaya, ang isipin ninyo, makakaya nyo ba yung araw-araw kayo, whether naka-safe house kayo, or nasa flagpole kayo sa luneta, na tinutusok yung mata ninyo ng aspile, o kung saan sinasampal-sampal kayo, o binubunot yung ngipin ninyo kung nasa safe house kayo. Tatanggalin yung mga kukun nyo. Because hindi pwede, ayoko, I will ban killing you. I will ban killing you instantly. Ano yan? Instant noodles? No. I will ban killing you instantly. So, papahirapan muna. Okay? Naku, Paduano. Ace Barbers. Tingnan nyo, pinagbabantaan kayo nitong kulangot na nasa gilid ko ngayon. Dan Fernandez. Tingnan nyo, pinagbabantaan kayo nito. Diba? Galit. Galit na galit si Dado sa inyo. Aba, gumalaw kayo, ipatawag nyo to. Ipatawag nyo po sa Kongreso. Doon niya dapat sabihin yan. Imbestigahan nyo po ito. Kasi grabe na po ito makabanta. Patawag nyo sa Kongreso, and then pag pumunta sa Kongreso, ipaulit nyo itong mga pinagsasabi niya dito sa social media. Diba? Patawag nyo po para magkaalaman. Huwag nyo pong hayaan na kayong mga kongresista ay pinagbabantaan at binababoy lang nitong ganitong klaseng inutil na matanda. KO. Wag po. Diba? Kasi kami, ayaw din namin na kayo'y nabababoy kasi nagtatrabaho kayo na maayos eh. Para sa bansa, para sa Pilipinas. Para sa mga Pilipino. Diba? Kaya ang panawagan po namin, isa sa ipatawag yung vlogger-vloggeran, itong matandang ito. Diba? Kasi nga, sabi nyo, papatawag nyo yung mga gumagawa ng fake news. Lalo na po ito, nagbabanta, hindi lang po fake news yung ginagawa. May pagbabanta sa mga buhay ninyo at sa buhay po ng Pangulo. Diba? Kaya ipatawag nyo po. Oh, tuloy natin. Because I want that you will suffer a lifetime for your offenses to the country, to the Filipino people. Kala ninyong nagbibiro kami, gago kayo, lahat kayo na may kasalanan sa taong bayan, you will suffer a lifetime. Kung kinakailan lagyan namin kayo ng dextrose, ide-dextrose namin kayo. Kung kinakailan may doktor, nurse, yung maganda pang nurse, ipapadala ko sa inyo para magkaroon naman kayo ng inspirasyon. Yung may plunging, para ganahan kayo. Sabay puputulin yung ari ninyo, ayop kayo. Oh. Si Paduano, si Ace Barbers, puputulan daw ng ari. Kasi ang tinutukoy niya po dito, mga kongresista natin. Ace Barbers, Paduano, Dan Fernandez, at iba pa, puputulan daw ng ari. So damay si Marcolita dito. Puputulan mo din ng ari. Kasi ang tinutukoy mo mga kongresista eh. So lahat po sila na nandyan sa, nag-iimbestiga. Tuloy natin to. Mga tao, naalala ko yung mga tao ko sa Six Company noon eh. No? Yung ginawa nila, yung bihag, sinaksak yung kugon na ganito, yan kugon, ganyan, kalaki, yung kugon.
tinulisan. Tapos nun hawak nila yung bird. Siyempre, inano nila para maging talong. Sabay sinaksak yung kugon sigaw yung agoy! Agoy! Iyak yung isipin yung congressman, kayo, pagka kayo nahuli namin. Gagawin namin siya. Ako, wala akong kahit ako huliin nyo I don't care, I can. Tatawanan ko pa kayo. Look straight in your eye, duraan ko pa kayo. Tatawanan ko lang kayo, gawin nyo sa akin yan. Pero Ano daw? Duduraan? Oh? tatawanan ko pa kayo. Look straight in your eye, duraan ko pa kayo. O di patawag niyo po ito sa kongreso. Kasi duduruan daw po kayo. Grabe yung pagkabastos na matandang ito, no? Grabe, no? Madali lang naman magsalita kasi ng mga ganyan, Pero pag nandyan na, no, magkakaalaman talaga. Di ba? Mandudura na. KO. Pinapakita lang ng mga DDS kung gaano po sila kabastos. Diba? Kung gaano kakriminal yung kanilang utak. No? Ganyan po sila. Pero tandaan po natin, hindi magtatagumpay yung mga ganyang klaseng tao. Diba? Hindi po. Oo. Tandaan po natin, may Diyos tayo. Diba? May Diyos tayo. Kung sino pa yung mga mayayabang, binababayan at binibigyan ng grabeng problema. Diba? Kaya Dado, payo ko sa'yo, maraming mga Pilipino ngayon yung mainit yung ulo sa'yo. Yung iba nga, nagko-comment sa iba't ibang mga content, lalo na sa TikTok, ang dami doon, no? Sabi, taburin ko na yan, si Dado. Oh. Kaya naisip ko, dahil sa pagbabanta nitong si Dado, maraming nagalit sa kanya. Diba? Buti pa nga yung ibang retired generals, tahimik lang. Diba? Pero ito si Dado masyadong madaldal. Oo, masyadong madaldal mga pre. Lahat ng kayabangan nasa kanya na. Inigop niya lahat. KO. Tatawanan ko lang kayo, gawin nyo sa akin yan. Pero kayo inaalala ko. Pagka kayo nahuli namin, and you will have a lifetime of punishment. Either naka-safe house kayo under us, no? FGF. Kasi papagpraktisan ko kayo. Sasabihin ko, ikukunan ko pa kayo. I-upload ko pa yung training, walang ads. Training sa FGF, ganyan ang gagawin nyo sa kalaban. Ako mismo, ang kakalantari sa inyo. Training, film, para sa mga FGF, ganyan ang gagawin sa mga kalaban ng bansa, mga dayuhan na kalaban. Para matuto kayo kung paano pumiga ng impormasyon na sa ninakaw nyo. Kanino nakapangalan? Ayaw mo, Ayaw kayo. Tumakas na lang kayo kung gusto nyo. Hanggat kaya nyo pa. Kasi yung tapos. Ang yabang grabe, natawa ako dito Dado, no? Talagang hindi ko alam kung normal pa ba yung takbo ng isip nito, no? So, Dado, may papayo ko sa'yo, magbago ka na. Magbago ka na, Dado, kasi hindi basta-basta yung mga binitawan mong salita. O hindi po basta-basta yan. Alam naman natin may grupo ka, Dado, pero mali is mali. Yung mga sinasabi mo, mali sa mata ng batas yan. Okay? Kahit kailanman hindi magiging tama yung mga ganyang klaseng lumalabas sa bibig mo. Mali. Yung ganyan, utak kriminal yan. 'Di ba? Yung ganyan. So, pag mga ganyan, yung lumalabas sa bunganga ng isang taong katulad mo, kalaban po yan ng ating gobyerno. Kalaban po yan ng lalo na yung mga pinagbabantaan mo. 'Di ba? Oo. So, yun lang po. Dapat umaksyon po yung ating gobyerno, mga pre. No? So, ito, isunod po natin itong isang video natin, mga pre. Ito, kasamahan din po ito ni Dado. No? So, tingnan natin kung ano po yung mga sasabihin niya dito. Ayan, Oo, kasi meron po siyang nakalaban Ewan ko, TikToker din yata yung nakalaban niya dito. Kaya nga lang, medyo pangit yung kanyang reaksyon kasi, kumbaga, pumapangalawa ito kay Dado. Mahilig ding yung patay-patay na yan. Oo. So ito po panoorin po muna natin yung video para maintindihan natin. Bayan, paalala lang para kay Alfred Mac. Kung naalala nyo po, si PBBM noon, winarningan niya at pinaalalahanan niya. Diba? May pa-warning siya And then, ganun din dito sa kalaban niya. Hindi ko kasi kilala kung sino yung kanyang tinutukoy dito. Okay, tuloy natin. Guzman. Pinaalalahanan. Mahilig siyang magganon-ganon, no?
ganun-ganun. Ah, Kung gusto mong dumami ang view mo, comment. Gumawa ka ng sarili mong content okay. na babagay sa'yo bilang bayaran na Okay. Eh, ganun din yung payo ko sa'yo, Lolo. Payo ko sa'yo, kung gusto mo magkaroon ng mga views dyan sa TikTok, gumawa ka ng sarili mong content. Huwag mong i-content ang Pangulo. Diba? Hindi mo kasi pwedeng nasa social media ka eh. Hindi mo pwedeng pagbawalan yung taong nag-content sa'yo. No? As long as kung pinagbabantaan ka na niya, ipapapatay ka na niya, rights mo na yun para sampahan siya ng kaso. Pero kung nag-aasaran lang kayo dyan, no, sa social media, nagbabanatan lang kayo dyan patungkol sa issue, huwag kang balat sibuyas. Diba? Oo, wag. Kung ayaw mo naman ng ganun, na makakontent ka ng ibang tao, ay wag ka na TikTok. Tigil mo na yan. Kung ikaw ay nasasaktan sa kanilang mga sinasabi laban sa'yo. Kasi kayo, may mga sinasabi kayo laban sa Pangulo. So, it's normal lang siguro na i-content din kayo nila. Kasi tandaan nyo, may mga content kayo laban sa Pangulo. So, ibig sabihin, wala din kayong sariling content. Kino-content nyo yung iba eh. Kino-content nyo yung iba eh. Diba? So, wala kayong sariling content. Maliwanag yun. Diba? Ngayon, kung sasabihin mo yung kalaban mo ngayon, wala din sariling content, eh pareho lang kayo. Kino-content ka niya, kino-content mo yung administration, edi tabla lang yung laban. Diba? KO. Oh, tuloy natin. BBM loyalist. Huwag kami dong. I giving you warning. Oh, yan na naman. Kanina paalala, ngayon warning. KO. Huwag kami dong. Kung ang Ito po yung kasamahan ni Dado ha. Sa hindi po nakakaalam, ito po yung kasamahan ni Dado. Mahilig po sila sa mga ganyang klaseng salita na huwag kami, kilalanin nyo kami, baka hindi nyo kami kilala. Sus, Ginoo ko. Saan naman eh? gobyerno kinakalaban namin, ikaw pa. Muta ka lang. Tamo, ganyan sa magsalita oh. Yung gobyerno nga daw, kinakalaban nga daw nila eh. Ikaw pa daw, namuta ka lang? Partida yung gobyerno, hindi pa gumagalaw laban sa inyo. Pero niyayabang nyo na. Di pa po gumagalaw yung gobyerno laban sa mga to ha. Hindi pa. Kasi matalino ang ating Pangulo. Hindi natin alam kung ano ang hakbang ng ating Pangulo ngayon. Laban sa mga to. Kasi sa totoo lang, kinakalaban nyo yung Pangulo, yung administrasyon. Madali lang kayong ma-down eh. 'Di ba? Kasi ang tingin ngayon sa inyo ng gobyerno, kulangot lang. Eh buti pa ngayong muta, kung matutulog ka, magkakaroon ka ng muta. Eh paano pag kayo yung kulangot? KO. 'Di ba? Ay doon ako sa muta kumpara sa kulangot. KO. Buhangin ka lang ng gobyernong to. Wala ka pang pinatunayan sa sarili mo. I giving you warning, Alfred Mac Guzman. Huwag mong sabihin walang Filipino community dyan sa Canada. Baka biglang madapa ka. Ingat-ingat din kayo sa mga binibitawan yung salita dyan, tatay. Kasi yung mga ganyang words, baka bumalik sa'yo. Oo. Baka ikaw yung madapa. So, wag kang ganyan sa kapwa mo tao. Wag kang pikunin. Kung napipikon ka, doon, natural lang naman na mag-defend yun sa Pangulo. Kasi nga, siya BBM supporter siya. O loyalista siya. 'Di ba? Normal lang na i-defend si Pangulong Bongbong Marcos kasi kayo umaatake kayo sa Pangulo. Yung grupo nyo, pinagbabantaan yung Pangulo at gustong dukutin yung Pangulo. Ayon kay Dado. Natural. Magre-react yung mga yan. Huwag kang balit sibuyas. Burahin mo na lang yung TikTok mo kung
ikaw ay nasasaktan sa mga nagko-content sa'yo. Diba? Wag na kayong dapat talaga yung inihiwala yung yung Facebook sa inihiwala yung matatanda sa hindi na dapat nagso-social media. Dapat hiwalay sila, mga matatandang iyakin. Ha? Wala eh. Dami ng dumadami ang mga gustong maging amigo mo sa iyong katarantaduhan. I-connect nyo si amigo ng bayan sa mga sinasabi nito. May ibig sabihin, di ba? May ibig sabihin. Oh. Kung gusto mong sumikat, sumikat ka sa sarili mong kaparaanan. Yes, tama. May punto ka naman. Kaya ikaw din, payo ko sa'yo, kung gusto mong sumikat, huwag mong gagamitin ang Pangulo, ang administrasyon, ang gobyernong ito. 'Di ba? Huwag mong gagamitin. Gumawa ka ng diskarte mo para sumikat ka rin sa sarili mong kaparaanan. Ganun lang naman eh. Pero dahil lang gamit ka sa administrasyon na to, sa Pangulo, asahan mo, may mga gagamit din sa'yo. Ganun lang yun. Social media to. Huwag tayong maging balat sibuyas. Huwag kang maninira. Huwag din kayong maninira. Huwag din kayong magbabanta. Pero tandaan mo, kung ikaw man ay sinisiraan, karapatan mo namang magkaso eh. 'Di ba? Pwede mo siyang sampahan ng kaso kung talagang naninira. Kung talagang naninira. Kasi kahit ako, kung sisiraan po ako, kakasuhan kita. Kasi karapatan ko yun. KO! Ba? Dumating ang time hindi mo kami kayanin. Yan tayo eh. Nauna yung yabang. Anong klaseng bagyo to? Mahangin. New warning. Kung ang gobyerno, na bulok na gobyerno ay kinakalaban namin, ikaw pa, gatiting ka lang. Ikaw pa, gatiting ka lang daw. Ka sa sarili. Ayan Kung bulok na gobyerno daw, kinakalaban nila, ikaw pa kaya katiting ka lang. Diba? Yung mga bulok na katulad nyo, nandito kayo, putak kayo ng putak, halo na pagbabanta, idudukutin yung Pangulo, no? Tapos yung gobyernong tahimik lang. Pero yung utak ng gobyernong ito, malaki. Pero kayo, malaki yung bunganga, pero yung utak ninyo, ganito lang. Ngayon, sino yung mananaig? Yung may utak o walang utak? Kasi ang gobyerno po natin, maingat po sa mga hakbang na ginagawa nila. Di po sila padalos-dalos. Hindi po mayabang yung ating gobyerno. Yan po ang tandaan ninyo. Okay? So, good luck. Good luck sa'yo, tay. Good luck. Yabang nyo Ayan, so yun lang po muna yung ating video ngayon. Meron po tayong Facebook page dito. Meron din po tayong TikTok. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At i-follow po yung ating Facebook page, TikTok. Ayan, nasa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And syempre, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin dyan. Ayan ring nyo po yan. At syempre, mag-like na po kayo sa videong ito. At i-share nyo na to mga pre. Kasi grabe, pati Pangulo natin, pinagbabantaan na po. No, na dudukutin nila. Di lang po, hindi lang po banta sa buhay Dudukutin daw muna. Tatanggalin yung buhok ng ating Pangulo. Okay? So, yun lang po muna ang ating video. At kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating video. Naku, matindi-tindi po yung bibigyan natin ng reaction mamaya. So, yun lang po muna. Ingat-ingat po kayo dyan lahat. Bye-bye!